Purihin ng Panginoon sa umagang ito. Atin pong ilagak sa Diyos ang maikling oras ng ating pagpakinig ng kanyang mga salita sa pamagitan din ng maikling pananalangin. Panalangin po tayo. O Diyos na dakila, banal at mga pangyarihan, Diyos na may akda, pinagbulan ng aming buhay, at Diyos na nagbigay sa amin ang pagkataong tulad ito upang kami makapag-alay ng sama-sama ng isang pagsambang nararapat namin ihandog sa inyo. Salamat Panginoon, maging sa pagkakataon din kami ay makapagpakinig ng inyong mga salita. Siyang maging pagkain ng aming espiritu at kaluluwa at ito'y budulot sa amin, Panginoon, ng isang buhay na maging kalugod-lugod, Panginoon. Kasang kapanin mo ang inyong abang lingkod, taglayang karunungan, ang mayaman mong biyay pagpapala sa amin pong katanggapin. At kami nagagalak, Panginoon, sa 10 taong pagdiriwang na ibinigay mo sa iglesia kong ito kasama ang inyong mga lingkod. Purihin ka sa sama-samang panambahan at pakikinig ng iyong mga salita. Amin pong inanayahan ang paggalaw at pagkilos ng Santong Espiritu sa amin pong mga buhay. Ang lahat ng ito, Diyos, amin pong ginadalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon ng Diyos. Naririnig po ba ako dyan sa bandang likod? Si Sister Jo, Sister yan yung mga nasa likuran kasi kung hindi nyo ako naririnig, pupunta ako dyan para sa umaga pong ito ay atin pong matutunghayan, mapapakinggan ng salita ng Diyos. Actually, iniisip ko kung papaano i-summarize ng ating pong tagapagsalita mamayang hapon yung mensahe. Kasi yun ay nasa dulo ng chapter 23 ng Mateo. Kaya binigyan tayo ng Panginoon ng guide para bigyan ng pundasyon yung pag-aaral mamayang hapon. Kaya ngayon pa lamang, gusto ko pong ipaunawa sa inyo na yung mensahe ngayong umaga ay may kinalaman po mamayang hapon. Para hindi po magkakasalungat. No, yun po ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya sinama ko po yung verse 39. Sabi po kanina ng ating pong tagapagpanguna, ihanda na po natin yung ating pong mga Biblia para maintindihan po natin yung ating pong pag-aaral. Sabi rin po kanina, ito na po yung pusod ng ating pong gawain. So, parang sinabi niya, ito yung pinakasentro ng ating pong pagparito sa umaga pong ito. Amen? Kasi yung ating pong pagsamba, reflection po yan na kung paano natin pinapakain yung ating pong buhay spiritual. Kaya, mga kapatid, buksan natin muli ang ating pong Biblia sa aklat ng Mateo, Kabanata 23, ang talata ay 37 hanggang 39. Tama? At ang background po niyan, okay lang po ba kung lumapit ako ng kunti? Mayroon pong kapayagan ng ating pong Panginoong Hesus, particularly in that chapter 23. Yun pong itong kahabag-habag, the seven woes of Jesus. At yun ay tumutukoy sa mga tagapagturo ng kautusan at tagapagpatupad. Kaya kasama ang mga Sadusiyo at mga Parisiyo. Yun ay mga tao na binigyan ng Diyos ng tungkulin para ipaabot sa sangkatauhan, specifically during the time sa Jerusalem, sa mga Israelita, kung ano ang kalooban ng Diyos na dapat ipatupad sa sangkatauhan. Kaya
mayroon pong nabanggit po dyan, kahabag-habag kayo. Kapag binalikan natin yung mga naunang verse, ang maliban dyan sa verse 37, mga tagapagturo, no, ng kautusan. Kasi yung verse 37, Jerusalem na, hindi lang mga tagapagpatupad ng kautusan, kundi yung mga taong tumutupad sa kautusang itinuro ng mga Parisiyo. Nasundan niyo po ba ako? Sabi po dyan, Matthew chapter 23, verse 13, kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga Parisiyo. Diba? Mga tagapagturo ng kautusan at mga Parisiyo. Ito yung mga taong responsable pagdating sa kaalaman ng salita ng Diyos at pagpapatupad nito sa mga tao. Kaya maganda rin sana kung mayroong kasama tayong politician. Mayroon po bang politiko po dito? Kasi yung karamihan yata na dito ay mga tagapagturo ng salita ng Diyos. At yung mga taga-Jerusalem nandito din. Kasi ang kausap dyan ng Panginoong Hesus, ay yung mga tao na nasa Jerusalem. Kalakip dyan ang mga tagapagturo ng batas, tagapagturo ng batas. Ay sabi dyan, kahabag-habag kayo. Verse 15, verse 14, kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga Parisiyo. Verse 15, kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga Parisiyo. 7 times, verse 16 nandyan, verse 23, verse 25, all in all, ito po yan. Ang lahat ng tinutukoy, mga tagapagturo ng kautusan at mga Parisiyo. Sino ba yung mga tagapagturo at tagapagpatupad ng kautusan? Kasi iba yung gobyerno sa Pilipinas sa gobyerno nila. Nasundan po ninyo? Malaki ang gampanin ng mga taong simbahan sa mga taong nasa gobyerno. Hindi kasi yan dapat naging hiwalay sa kapanahonan nila. Kaya nga may propeta at may hari. Ang mga Parisiyo nagtuturo patungkol sa salita ng Diyos at nagtuturo sa batas ng Diyos para sa lupa. So inseparable yung law of God and the law of the land. Yan po yung trabaho ng Parisiyo. That they are teachers and implementators of the law of the Lord and the law of the land. Dahil ang sumusunod sa kautusan ng Diyos ay yung mga taong nasa lupa. Amen. Kaya pagdating sa verse 37, summarize na. Parisiyo, tagapagturo ng batas, at yung mga taong taga-Jerusalem. O bakit pa ulit-ulit yung sinasabing kahabag-habag kayo? 7 times kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng batas, tagapagturo ng kautusan at tagapagturo mga Parisiyo. Mga Parisiyo, yung mga may alam, mga tagapagturo ng patungkol sa Diyos, subalit hindi ginagawa sa personal nilang mga buhay kung ano yung kanilang natutunan. Pakatandaan natin, ang mga Parisiyo, alam nila ang salitang holiness and righteousness. Pero pagdating sa justice, ang nagpapatupad niyan, yung mga taong nasa gobyerno. Kasi ang Diyos, banal, makatarungan. Kaya nga sa ating ding lugar at sa ating pumuhay, sa ating kapanahonan, apektado yung ating buhay sa pang-araw-araw sa kung ano yung pamamalakad ng ating pamahalaan. So may kinalaman din ang simbahan
at pamahalaan pagdating sa ating pamumuhay. Kaya nga pagdating sa verse 37, Jerusalem na ang sinasabi. Hindi lang tagapagturo ng batas o kautusan at mga Parisiyo. Mga Parisiyo, yun yung mga nakakaalam pero hindi pinamumuhay. Ang tawag diyan ay, ano ba sa Tagalog niya? Mapagpaimbabaw, mapagkunwari, nagmumukhang banal pero hindi nakikita sa buhay. So yan yung background ng ating pong mensahe. Atin po ay pundasyon din sa mensahe mamayang hapon. Para maintindihan po natin yung, ma-appreciate natin yung ating pong anibersaryo sa araw na ito. Magpo-focus po ako sa umaga pong ito, sa mensahe pong ito, patungkol sa elaboration and explanation of Jesus about what is His will of His people, specifically like us, as followers of Jesus. Ano ba ang explanation at ano ba ang elaboration ni Jesus patungkol sa kanyang kalooban sapagkat ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Parisiyo, sila ang higit na nakakaalam sa kung ano ang kalooban ng Diyos sa kanyang sangkatauhan. Sila tagapagturo, hindi sila ang nakakaalam. Tama po. Sa kaya yan po ang gusto ko pong bigyan ng diin at pansin sa umaga pong ito. How Jesus elaborating and explaining what is His will for His people. Dahil, ano bang team natin mamayang hapon? Blessed. Nakalagay dyan sa ating program, I am blessed. How God will bless us without knowing and understanding and even applying it in our personal life, the will of God. Anong saysay ng kakadeclare natin ng I am blessed without exercising and without applying it in our personal life? Kasi ang salitang blessed, tinignan ko yan, Pastor Albert, sa Vine's Strong Exhaustive Concordance, finding favor of God. Masasabi mong blessed ka kapag natagpuan ng Diyos na ikaw ay karapat-dapat. Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo kung karapat-dapat. Sigurado ka? Diba? Kasi yun ang ibig sabihin ng blessed eh. Kailangan makita ng Diyos, matagpuan niya tayo na maging karapat-dapat. Kaya dapat ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Parisiyo magturo ng tama at mamuhay ng tama nang sa ngayon mapagpala tayo. Nakaintindihan po ba tayo? O, tignan natin yung verse 37. Tagalogin mo, Deacon, para... Ay, wala. Nandyan. Ang sabi doon, sa English pa nakalagay, Oh, Jerusalem! Jerusalem. Tignan nyo ha, kasi ako, very sensitive ako sa yung mga exclamation point, question mark, period, comma. Importante kasi yan eh. Tignan nyo yung tono ng sinasabi ni Jesus. Actually, sa naunang mga verses pa lang, galit na si Jesus. Kaya hindi tayo magtaka na sa following chapter, pinahuli na si Jesus. Dahil yan ang mga araw na yan, kinalaban na ni Jesus yung mga taong hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Oh, Jerusalem! Jerusalem! That is the cry of Jesus
concerning the rejection of His people. Ha? Tingnan mo yung katabi mo kung mahilig ba yan mga reject o rejected din. Basahin mo yung naunang verses. Di ba puro rejection ang ginawa ng tao? Katunayan, pinapapatay pa nila yung mga propeta na kung saan sinugo ng Diyos. Tapos sasabi with blessed, I am blessed. Ang mga tao nga pinadala na ng Panginoon para sa tao, pinatay na. Oh. Ay ganyan ang tono ng Panginoong Hesus sa kanyang salita. Ang nakakalungkot. Jesus actually crying. That is a lamentation. Nahahapis, nalulungkot si Jesus dahil ang tao puro reject pagdating sa Diyos. Hindi ba ginawa din naman natin yan noon? Puro reject din naman tayo reject. Every time na mag-invite, reject. Tama? O kailan ba ang tao naging masunurin talaga sa Panginoon? Tayo na mga Pilipino, wala tayong binagpat pagdating sa pagiging masunurin, kung mayroon mang masunurin sa kautusan, mas mahusay sila kung tutuusin. Mga taga-Israel, expert sila dyan. Pero anong sabi ni Jesus? Hindi. Wala kayong ginawa kundi reject. Sa makatuwid, naturalisa na sa tao ang laging nagre-reject pagdating sa usaping para sa Panginoon. Dahil nga mismo ng mga tagapagturo at tagapagpatupad, nagturo lang, hindi rin naman tumutupad. That's why ang mundo under curse. Tagalogin natin, nasa ilalim ng sumpa ang daigdig. Dahil ang tao, panay reject. Basta i-reject mo ang sa Diyos. Salamat sa Panginoon, sa homeowners. Hindi rejected ang gawain ng Panginoon. Amen. Ngayon pa lang, pwede mo lang sabihin, I am blessed. Amen. For we are not now belong to those who are rejecting Jesus. Kaya yung mga reject dyan pagdating sa Panginoon, wag na natin gawin yan. Well, sa isang banda, sinabi naman na kanina, malaki na ang pinagbago natin. Iba na ang buhay natin ngayon sa buhay natin dati. Marunong na tayo ngayon magsakripisyo alang-alang sa Panginoon. Amen. Dahil naintindihan natin yung kanyang kalooban. Importante nga Dami-daming mga tao ngayon, hanggang ngayon, nagtatanong pa rin, Lord, ano ba ang kalooban mo sa buhay ko? Magsimba lang, tatanong pa kung kalooban mo ba, Lord, ang magsimba ako? Kailangan pa bang itanong mo, Lord, kalooban mo ba yung manalangin? Magbasa? Hindi mo na kailangan itanong yun. Automatically, yun ay kalooban ng Diyos. Ano po? Yan ang unang punto. The cry of Jesus or lamentation of Jesus about rejecting Him. Hindi matutuwa at hindi nalulugod ang Diyos kapag nire-reject natin siya. Now, kaya mapalad kayo, nandito kayo ngayon. Amen. Hindi kayo nagre-reject. Ngayon, kung meron tayong ini-invite, ina-approach pagdating sa gawain ng Panginoon, nagre-reject, huwag kayong magtaka. Ganyan ka rin naman dati. Tama mo ba? Gano'n naman talaga ang tao. Kapag binasa mo na yan o tingnan natin. Di ba, gano'n nga.
Jerusalem, Jerusalem, pinatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo sa iyo. Ilang ulit kong sinikap na kukupin ang iyong mga anak kung paanong tinitipo ng isang inahin ang kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Ngunit ayaw ninyo. Iwanag, ayaw nga. Kinukop na ayaw pa rin. Oh. Balikan natin yung mga naunang verses. Verse 35, kaya nga, parurusahan kayo dahil sa pagkamatay ng lahat ng taong pinatay na walang sala, nagmula kay Abel hanggang sa kay Zacarias na anak ni Barakias. Pinaslang ninyo si Zacarias sa pagitan ng templo at ng dambanang sunugan ng mga handog. Tandaan ninyo, ang parusa sa lahat ng mga pagpatay na init na iyon ay babagsak sa salin lahing ito. O, kita nyo? Yung ang kawalan ng hustisya at katarungan, yung pag-reject sa alituntunin at kalooban ng Diyos, babagsak. Saan babagsak? Kanino? Ha? Generation. Oh. Generation to generation yan. Kaya sabi ko kanina, under curse nga ang tao. Nasa ilalim ng sumpa, babagsak sa henerasyon. O tingnan nyo. Yan ang lamentation ng Panginoong Hesus. Yan ang kanyang hinagpis, yan ang kanyang kalungkutan, yan ang kanyang iyak sa Jerusalem. Actually, Jerusalem is representing the people of God. Amen. Amen? Kasama po tayo dyan. Hindi man tayo literal na mga Israelita, but because of Jesus, napabilang tayo sa mga anak ng Diyos at pinili ng Panginoon. Kaya, hindi natin po pwedeng sa Jerusalem lang yan. Eh, sino ba yung Jesus ng mga taga-Jerusalem dapat? Actually, sila pa nga ang nag-reject kaysa sa atin eh. Kaya nga mapalad nga tayo. Kung matigas man yung ating ulo, sa tingin ko mas matigas yung ulo nila kaysa sa atin. Pero, mabuti na lang, mayroon ding mabuting plano ang Diyos sa katigasan ng kanilang ulo na kinabang din naman tayo. Kaya nga si Apostol Pablo sa kanyang pangangaral, nag-focus siya sa mga hintil na katulad natin. Eh, sino ba si Apostol Pablo dati? Ulit kabilang siya sa mga taong nagre-reject kay Jesus. Kaya mga kapatid, itiyakin natin sa ating mga buhay, sa ating mga puso ngayon, na dapat hindi na tayo mapabilang sa mga taong nagre-reject pagdating sa gawain ng Diyos. That is the cry of Jesus to those who are rejecting. That is the lamentation of Jesus. Amen. Can you imagine kung paano ang tao sa gitna ng ating rejection, ano ginawa niya? Nandiyan sa ating binasa, tignan po natin. Ano ginawa niya? Para lang maintindihan natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Ha? Anong sabi niya? Ilang ulit kong sinikap na kukupin ang iyong mga anak kung paano tinitipon ng isang salinlahi, ng isang inahin ang kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Ngunit ayaw ninyo. Ilang ulit pa, sinisikap. Ang explanation, elaboration ni Jesus patungkol po dyan ay katulad ng isang inahin na sinisikap kukupin ang kanyang mga sisiw.
para maintindihan talaga natin yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Pinaliwanag na sa mas madaling ipapaliwanag. Siguro na lahat naman tayo nakakakita na ng inahin. Bakit hindi niya inahin tulad? In-explain sa pamagitan ng tandang sana. Bakit sa inahin ang ginagamit niya na illustration? Ilang beses nakakita na ba kayo ng isang inahin na nagpoprotekta sa kanyang mga sisiyo? Amen. Oh. Sa panahon ng tag-ulan, anong ginagawa ng inahin? Di bali na siya mabasa, huwag lang mabasa ang sisiyo. Amen. Hello, mga anak. Amen. Kumusta ang mga sisiyo? Ano ginagawa ng mga inahin? Oh, kung kayo si Jesus. Ilang beses ko kayo kinupkup katulad ng isang inahin na nagkukupkup sa kanyang mga sisi. Sa katigasan ng ating mga ulo, sa lagi nating pagre-reject in spite of those things and attitude that we have. Katulad ng isang inahin, kinupkup tayo. Sa panahon ng panganib, sa panahon ng pangangailangan, yun nandoon at nandoon at nandoon ng Panginoon. Oh. Ano ba ginawa natin? Puro resik lang naman. Pero ano ba ginawa ng Panginoon sa ating buhay? Puro pagpupukpuk, puro pagpupukpuk. Yung enduring, ano ba? The way Jesus cares and ano ba? Loves us. The willingness. Yung willing heart ng ating Panginoong Jesus para tayo iligtas. Yan yung point number 2. Una, the cry because of rejection. Pangalawa, the call for our salvation. Jesus is calling us. Like calling and caring us. Katulad ng inahin na nagkukupkup ng kanyang sisi. Kahit may rejection, kahit ayaw ng tao, pero ang Panginoon nananatiling nagkikare at nagkukupkup sa atin. Kaya para, yan ang punto sa umagang ito, para maintindihan natin, ano talaga? Naligtas ba tayo sa ating pong kagustuhan o dahil sa mayroong Jesus na katulad ng isang inahin na nagkukupkup sa kanyang mga sisi? Kahit reject, sige lang sige sa kakukupkup. Oh, palitan natin buhay ng mga Israelita. Tingnan natin yung mga taga-Jerusalem. Wala, reject ng reject, pero kupkup ng kupkup si Jesus. Itong sila nga nag-reject, ikaw pa kaya? Hindi ka naman Israelita, hindi ka rin taga-Jerusalem. Mabuti na lang, ganon kasagana ang biyaya at habag ng ating Panginoon Jesus sa ating buhay. Hindi mapapantayan, hindi kayang tumbasan, mga kapatid. Jesus is calling us now and continually calling for our salvation. Dahil sa kanilang katigasan, dahil sa kanilang rejection, sabi doon, iiwanan ninyo. Anong nangyayari sa bahay, sa templo? Ha? Anong nangyari? Dahil dyan. Kaya ang inyong templo ay iiwan na lubusang pinabayaan. Iyon ang nakakalungkot. Sa kaka-reject ng tao. Ang templo kasi yun ay lugar na kung saan
kasangkapan ng Diyos para sa kanyang pagkukupkop. Bakit ba pinapaganda yung church? Lugar kasi ng pagkukupkop yan. Amen. Bahay kupkupan kasi ang simbahan. Amen. Kapag may problema tayo, saan ba tayo dapat mananalangin? Kapag tayo po'y nananambahan ng sama-sama, o di ba everyday, tuwing hapon, tuwing gabi, mayroon tayong gawain sa church. Kasi yan ay lugar ng kupkupan. Pero ang bahay kupkupan ng Panginoon, bahay dalanginan, bahay sambahan, kapag nagpapatuloy ang tao sa katarijik, iiwanan niya. Sabi mo sa katabi mo, hindi. Hindi natin dapat yan iniiwanan. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon sa mga taong nagpapahalaga sa bahay kupkupan ng Diyos? Bakit ko sinasabi ko yan? Ano sinapit ng tao? Tignan natin yung ating paligid. Sa mga bansang nagre-reject, sa mga taong hindi pinapahalagahan ang bahay kupkupan ng Panginoon. Nakakatakot eh. Kapag aalisan ng presensya ng Panginoon yung bahay kupkupan. Nakakatakot yan. Kapag inalis ng Panginoon ang kanyang presensya. Amen? Kaya ganun natin pinapahalagahan yung lugar. Hindi naman yan ang magliligtas. Pero kapag pinag-uusapan natin kung paano ang Diyos nagkukupkop, kinasangkapan at yung templo, bahay-sambahan, ang kasangkapanin ng Panginoon. Hindi ba yung pinaliwanag ko na yan? Ang gusto ng Panginoon sa ating buhay, maglingkod ng tama. Kung wala ng simbahan at pagdadaluhan, saan ka maglilingkod ng tama? Gusto mong mag-offering. May conviction ng Panginoon sa puso na mag-tithe. Saan mo dadalhin yan? Paano yan gagastusin ng tama? Ikaw din ang gagastos. Ikaw din ang nasunod pala. How can we sing, Lord, I offer my life? O di ko ba? Eh di ba dati yung kanta mong sa videokihan mo kinakanta, kumakanta ka na sa simbahan na itatama yung ating paglilingkod. Tama ko ba? Kasi ang kalooban ng Diyos, maipaglingkod natin ang ating buhay bago tayo pumunta sa langit. Di ba lagi ko namang sinasabi dyan? O sino ba sa atin ang gusto pumunta ng langit? Pakitaas ng kamay. O di ba lahat tayo may gusto? Ang tanong, ayaw mo na bang maglingkod? Ayaw mo maglingkod? O di mauna ka sa langit kasi ang langit para na yan sa mga hindi na maglilingkod dito sa lupa. Kung ayaw mo na maglingkod at hindi ka na gagamitin ng Diyos sa paglilingkod, mauna ka na. Kasi sa langit, wala namang prayer meeting, walang Bible study, walang feeding program, walang prayer meeting, walang visitation. Di may lugar sa mga taong tapos na maglingkod dito sa lupa. Ang tanong, saan natin ipaglilingkod ang Diyos ng tama? Di ba sa simbahan? Amen? Kaya nga yan ay lugar na kung saan kinukupkop tayo ng Diyos, inaaruga, inaingatan, pinagpapala, ipinapadama yung pagmamahal at pag-ibig ng Panginoon. Because that is His will. Kalooban ng Diyos, ang tayo'y maligtas at kalooban ng Diyos na tayo'y mapagpala. Kaya gano'n na lang kanyang pagkukupkop. Kasi yun ay ang kanyang kalooban. Meaning, kung hindi niya tayo kukupkopin, mapapariwara at mapapahamak ang ating buhay, which is, yan ay hindi gusto at kalooban ng Panginoon. Tandaan mo yan, kapatid. Kaibigan.
hindi kagustuhan at hindi kalooban ng Diyos na mapariwara ka at mapapahama ka. Kaya ka dinadala sa church sapagkat gusto ng Panginoon sa iglesia, lugar na kung saan doon kanya iingatan, iibigin, kukupin, pagagalingin, at pagpalain. Amen. Amen po. Amen. That is the call of God for us to be saved and for us to serve. Amen. Amen po. Para pagdating sa ikatlo, conclusion ng mensahe, preparation mamayang hapon. Ano kaya yung pangatlo? The Christ for our blessed life. Tingnan natin kung nasaan si Kristo. The cry, the call, and the Christ. Yan ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Oh. Sinasabi ko sa inyo, verse 39, hindi na ninyo ako makikita hanggang dumating ang oras na sabihin ninyo. Sino na po magsasabi? Tayo, sasabihin natin, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Hindi natin makikita, sabi niya, hindi nyo na ako makikita ulit. Hanggat hindi ninyo sasabihin, hanggat dumating ang araw na yon, na sasabihin ninyo, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Ano ibig sabihin niya? Hindi tayo magkikita. Hindi natin makikita si Jesus kailanman hanggat hindi dumarating sa ating buhay na sasabihin natin, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Amen. Sino ba yung dumating? Alang-alang sa pangalan ng Panginoon. Si Jesus. Kaya nga, Jesus is the only name above of all names. Amen. Given by God for our salvation and for our eternal life. Jesus is the name. Kaya nga sabi dyan, ay mga kapatid, I'm sorry to tell you, hindi natin makikita ang Panginoong Hesus sa ating buhay kung hindi yan lalabas sa ating bibig at hindi natin sasabihin, mapalad o pinagpala ang dumarating alang-alang sa pangalan ng Panginoon. Amen. Oh. Kaya nga, yung salitang bless, pinagpala, tama yung Hebrew at saka Greek explanation eh. Matatagpuan, masusumpungan tayo ng Diyos na mayroong pabor dahil sa Panginoong Hesus na dumarating sa pangalan ng Diyos. Because of the will of God the Father, pumunta dito ang ating Panginoong Hesus upang tayo iligtas at pagpalain. O mayroon bang ibang paraan para makita natin ang Panginoon? Maliban sa pangalang Hesus? Amen. Wala eh. Jesus Christ alone. Amen. Jesus refers, that particular name refers to the human side of Jesus. Human side of the Son of God. Christ, it refers to the divine side of the Son of God. Amen. Son of man in humanity, Christ in divinity. Amen.
Jesus, it refers to the Son as human. Christ, it refers to the Son as divine. Amen. Kaya yung langit na banal at yung lupa, tao na makasalanan, naging na-reconcile, na-restore yung ating relasyon sa Diyos na banal, bagamat tayo makasalanan dahil mayroong Kristo na si Jesus. Yung Kristo na si Jesus, banal, naging tao. Nagpakatao para sa atin nang sa gayon tayo'y mapagpala. Maintindihan natin kung bakit yung Diyos Anak pinangalan ng Jesus. Yung divine being naging human being. Dahil tayo ng mga makasalanan, nais ng Diyos na maging mga anak niya. Therefore, masasabi natin, pinagpala tayo dahil sa ating Panginoon. Kung wala si Kristo sa buhay ng isang tao, sa rejection pa lang, wala na yung pagpapala. Kaya nga, hindi nga, sinabi ni Jesus, hindi tayo magkikita ulit. Hanggat hindi yung dumating sa buhay mo, yung araw na yun, na kilalanin mo siya sa buhay mo. Hello? Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, sister, brother, hindi na tayo makikita ulit kung wala si Jesus Kristo sa buhay mo. O sa palagay ninyo, makikita pa tayo? Makikita tayo sa langit kung wala si Kristo? Maliban na lang kung dumating ang araw na yun sa buhay mo na kilalanin mo siya, makikita tayo ulit. Amen. At yun yung punto ng sinasalitang pinagpala na tayo dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Alam naman natin kung saan pupunta eh. Amen. Pinaliwanag na nga. Kahabag-habag na nga ang sinasabi. Naintindihan mo natin yung salitang kahabag-habag? Medyo Bisaya kasi ako. Yung lalim ng mga Tagalog. Ano yung sabihin ng kahabag-habag? Mababaw nga yung kaawawa. Mas malalim yung kahabag-habag kaysa kaawawa. Kalumos-lumos! Desolate. Wala nang mas malalim na mahirap at napakasadlak na sitwasyon. Sa isang tao, sinabi na kahabag-habag, 7 times pang binanggit. Unya, sa talag sa Bisaya ba, unya? Asa man tapaingon? Saan tayo pupunta? Kung kahabag-habag naman pala, paano tayo? Kung wala si Kristo sa ating buhay. Kaya kung pag-usapan natin pinagpalang buhay, na kay Kristo lang po yan. Amen. Hallelujah. Amen po. Amen. Kung wala si Kristo, mananatili yung pride at saka curse. Mabuti na lang, mayroong calling for caring Amen. for our salvation. Hallelujah. Therefore, masasabi natin, kay Kristo, pinagpala na tayo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa Diyos ang papuri sa umaga po.